Marcos now a lame duck president after midterm election losses. O rin sinabi ni Harry Roque. Oo. Di man siya kandidato na wala pa rin ang mga pangil niya. Ito ang tunay na lame duck na presidente. Sinabi niya. Oo. Baka nakakalimutan ni Harry Roque na si Duterte mismo ang nagsabi. Siya ay lame duck president. 2018 pa lang sinasabi na niya sa sarili niya, lame duck ako. Imagine, second year pa lang ni Rodrigo Duterte, alam niyang lame duck na siya. Wala na siyang kwenta. Si Harry Roque, alam naman natin, expert to sa mga... Nakita niyo naman yung title, di ba? Kayo na bahala. Kayo na bahala mag-supply ng vowel. Pwedeng A, pwedeng E, pwedeng I, pwedeng O, pwedeng U. Lahat yun bubuo ng word. Ngayon, ang bago niyang bansag kay PBBM ay lame duck. Lame duck. Pinag-usapan na natin doon isang gabi, di ba? Na isa po sa kanilang mga goals for the next 3 years ay siguruhin na si PBBM ay wala nang maka-accomplish pa. So ito yung gusto nila ngayon i-project. Ito yung gusto nila ngayon na isipin natin na sitwasyon ng Pangulo. So lame duck period na daw. Ang naikipaglaban daw si PBBM sa mga political battles na hindi naman niya dapat labanan, etc. etc. Alam nyo mga kababayan, ganito lang naman kasimple yan eh. Sabihin na natin na ito ay boxing, nasa round 6 ka na, nasa kalahati ka na ng 12 rounds. Tapos, sabihin na lang natin, panalo sa first 6 rounds yung kalaban, anong gagawin mo? Bibira ka na. Kalaban ka na. Naging mabait ka na nung una eh. Pinagbigyan mo na eh. May laban ka naman. May mga alas ka naman. Pero hindi mo ginamit nung una. Bakit? Mabait ka eh. Ito po yung ikinakalat nila ngayon matapos itong eleksyon na to. Dahilan daw bakit daw lame duck na si Presidente kasi yung mga tao daw ni Duterte ang pumasok bilang mga senador. Alam nyo ho mga kababayan, ang atin pong gobyerno ay hindi lamang po composed of senators. Meron din po tayong Kamara de Representante. Meron din po tayong mga governors. Meron tayong mga mayors, may mga konsehal, at may mga barangay captain. Meron tayong executive department, meron pa tayong judiciary. Malaki yung ating gobyerno. Hindi yung umiikot ang mundo sa mga senador. At the very least, mga kababayan, probably, magkakaroon lang ng konting challenge sa pagpasa ng batas. That's about it. Ngayon, mga kababayan, dahil nga nabola, ginamit ng sobra-sobra, nagpagamit pala sa Chinese Communist Party, ang DDS, ang mga Duterte, nakontrol nila itong Senado ngayong 2025. Okay lang din yun. Bakit? Dahil may impeachment pa rin. Magkakaroon pa rin ng impeachment proceeding. Okay lang yun. Dahil lalabas ang mga ebidensya ng kalokohan ni Sara Duterte sa impeachment proceedings. At ito nga, si Harry Roque, King of Ducks, sabi niya, Marcos now a lame duck president after midterm election losses. O rin sinabi ni Harry Roque. Oo. Di man siya kandidato na wala pa rin ang mga pangil niya. Ito ang tunay na lame duck na presidente. Sinabi niya. Again, Mr. Harry Roque. Ay, Mr. ba? Ano po ang pronouns nyo? Pwede pa ilinaw anong pronoun mo? This, that? Yung pala ang pronoun. It. Baka nakakalimutan ni Harry Roque na si Duterte mismo ang nagsabi. Siya ay lame duck president. 2018 pa lang sinasabi na niya sa sarili niya, lame duck ako. Even with 4 years more left in his term, imagine, second year pa lang ni Rodrigo Duterte, alam niyang lame duck na siya. Wala na siyang kwenta. President Rodrigo Duterte has described himself as a lame duck leader. Duterte said this as he stressed that he was undeterred by criticisms. Ayan, sabi niya,
I do not give an S about criticisms. For criticisms, after all, do not make a country progress and develop. Criticisms for lalo na yung na politika, they cannot accept defeat, sabi niya. I have hit a firewall. I cannot run again for all intents and purposes. Actually, I am a lame duck president. Aminado siya. I am a lame duck president, sabi ni Rodrigo Duterte. So, ibig sabihin, mga kababayan, second year pa lang ni Rodrigo Duterte, alam niya na wala na siyang kwenta. So, wala naman palang problema sa'yo, mga ducks. Harry Roque. Baka nga mas gusto mo pa yung mga ducks eh. Kasi si Rodrigo Duterte sabi niya, I'm a lame duck president. Tapos himod na himod ka sa tumbong niya. Diba? Gusto mo talaga yung mga ducks. No pun intended. Mahilig ka pala sa ducks. Kasi si Duterte sabi niya, I'm a lame duck president eh. Tapos nagpunta ka pa ng Hague para ipagtanggol siya sa ICC. Tapos kahit ikaw ay tinanggihan na maging abogado, nandiyan ka pa rin sa The Hague. So obviously, mahilig ka sa ducks. So, ano problema mo kung si PBBM ay lame duck? Di ba? Eh, yung idol mo pala, lame duck din. But anyway, nagulat din ako dito. Hindi ko in-expect to actually. Although naririnig ko na yung land grabbing sa Bataan. Pero hindi ko po in-expect yung extent, yung laki niya. Yung laki ng land grab. Alam nyo matindi dyan, mga kababayan? Yung niland grab niya, number 1, 127 families. Yung niland grab niya. Na 400 hectares na farmland na covered ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Hindi ko nabibenta yan. So paano nakuha yan ni Harry Roque? Kaya pala hindi makauwi ng Pilipinas. All along, mga kababayan, iniisip ko baka yung baka dun sa issue lang ng human trafficking. Eh mga kababayan, meron pa pala siyang isa pang kaso. Land grabbing. Tapos mga kababayan, itong pinakamatindi dyan. Nagreklamo na pala sa ombudsman noong 2023 pa. Bakit hindi gumalaw ang ombudsman? Samuel Martires, grabe ka. At saka during this time mga kababayan, if I'm not mistaken, si Myla Roque ay kasama pa yata siya sa PhilHealth ba o Pag-ibig. Natanggal siya, if I'm not mistaken, before mag 2024. Ibig sabihin, mga kababayan, kung yung land grab ay nangyari bago mag 2024, bago siya tinanggal ng Marcos administration, mga kababayan, pasok ho to sa graft and corruption. Bakit hindi gumalaw si ombudsman dito? Ayun na nga. Kamagalala, sagot ka na ni Marcoleta. Uwi ka na. Kami na bahala sa'yo.